You know, kumusta? Kumusta pa lahat? Isang pagpalang araw sa ating mga ka-idol. Good morning, good morning. I-update ko ulit ang ating African bird. Dahil dun sa ating nakaraang vlog na talaga napakabawal talaga. Talagang ini-encourage ko kayo na talaga wag nyo talaga silipin. Pwede siya silipin pero sa loob ng isang buwan, siguro mga 2 beses mo na sila sisilipin. Dahil ayaw kong matulig kayo sa nangyari doon sa aking African bird. Tako. Dahil sa kasisilip natin, na-disgrasya yung ating back-to-back disino. Sayang, gaganda pa ng mga anak nila. Magkakanak sila ng albino, magkakanak sila ng disino. Yun ang naging problema. 4 yung egg niya. Bali 2 lang yung binuhay. Yung isa hindi pa. Yung isa tinabunan. Yung isa naman, pinatay niya kahapon. So talagang, alam mo itong back-to-back disino natin. Tsaka, mga personata talagang napakahirap talaga, napakasilan. Lalo na pag Lutino, back-to-back disino, personata, kakatel, talagang dapat talaga 2 beses ka lang sisilip sa loob ng isang buwan. At pag nasilip mo na, nagkaroon na sila ng inakay, dapat huwag mo na uling sisilipin. Medyo sisilipin mo lang pag nakita ang bumaba yung mga magulang. Lalo na pag oras ng pagkain. Yun, pagkakataon nyo ng sumilip. Pero, once na nakapasok sila doon sa kanilang cage, talagang wag na wag nyo sisilipin. Kasi talagang madidisgrasya talaga. Kahit anong higpit natin, kahit anong ingat natin, talagang ididisgrasya nitong 3 talaga. Itong 3 talaga matindi. Personata, back-to-back disino, Lutino. Yan, yung 3 na yan talaga. At saka pang-4 yung kakatil. Talaga napakahirap. So, ano pang ginagawa nyo guys? Ipapakita ko sa inyo mamaya pag-akit natin doon sa ating munting aviary. Papakita kung paano ginawa doon sa inakay nung disino natin. Alright, tapos doon sa personata naman, nilipat nila yung mga egg nila doon sa dulo. Kasi nung sinilip natin nakaraan, nandito sa bungad yun. Nilipat nila doon sa dulo, isa-isa. Tapos kinubera nila ng talagang dapat talaga, wag na wag mo sisilipin talaga yung personata, back-to-back disino. Talagang disgrasya kasi yung back-to-back disino guys, 2 beses sila nag-iitlog. Talagang yung una rin, isa lang ang binuhay din. 4 yung egg, isa lang binuhay kasi makulit si Papa Obas TV, panayan silip eh. Kaya sa pagkakataon na to, talagang gusto ko ipahatid sa inyo ang masamang balita na talagang dapat talaga wag yung silipin. Alright? So, ano pang ginagawa nyo guys? Let's go. Puntahan na natin yung ating mini aviary sa taas. Tara na. Let's go, let's go. Up! Teka lang. Pero bago lahat guys, kung bago ko lang kaya sa YouTube channel ni Papa Obas TV, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para lagi updated sa mga upload ni Papa Obas TV. So let's go. Tara. Punta na natin guys. Tara na. Kumusta po lahat? Kumusta po? Welcome back to my channel, Papa Obas TV. Ayan, sa araw na to kasama natin si Whitey. Ayan o. Oh, ayan ha. Kasama natin si Whitey. Bali guys, yung ating update ngayon. Papakita ko sa inyo kung ano nangyari doon sa dahil sa sisilip natin. Yung ating back-to-back blue opaline. Yun ay
Naki-ano na rin, naki-saw-saw na rin yung back-to-back blue opalay natin. Bali yung itlog niya, 3, 2 lang pinsa, yung sa hinulog. Hinulog dun sa baba. Ngayon, dinampot natin, inilagay natin ulit. Mukhang hindi na rin siya, pipisain. Kasi, ayan na. Ko. Ayan, yung back-to-back opalay natin, mga idol. Asan niya? Yung pa. So, ayan ang back-to-back opalay natin yan. So, titingnan natin yung, ayan, kung nakikita niyo yung isang itlog na yan, parang, wala na, parang hindi na siya talaga pipisahin. Tapos, ayan yung anak niya, guys. Oh. Ayan. So, tingin nyo ilan? 3? Oh, parang 3, guys. Oh. Tama? 3 ba? Ayan. Yun yung kanilang egg. Ay, yung kanilang inakay. Ito, okay lang siya silipin. Kasi hindi naman siya masilan. Bago tayo pumunta ron sa ating topic, tingnan mo natin tong ating split-ino. Tara guys, kasi napansin ko habang ako kanina nagpapakain ng ating mga mayroong inakay, kasi yung mga inakay, yung mayroon akong inakay, 2 beses ko sila pinakakain, tanghali at saka hapon. So ngayon, habang nakaupo ko rito, napagmasdan ko tong 2 magpartner. Bali matagal na sila, magwa 1 year na. Parang papasin ko para sila lalaki. Kasi hindi sila nagsasama, hindi sila nagsusubuan. Malayo, para sila slim ang katawan. Kala ko kasi nung una, babae yung green opalay natin na split-ino. Eh mukhang nung nag-matured, parang nag-iba ang kanyang itsura. Parang naging lalaki. Naglicker bingin yung kanyang buntot. So, isa rin yun sa topic natin na nakaraan na talagang dapat huwag kayong magbabase lang sa isang katangian lang ng isang African bird. So, kailangan talaga sundin nyo yung 4 na yun para ma-ginger nyo kung ano talagang meron na ng isang African bird. So, let's go guys. Tara, tingnan natin. Ayan mga idol. Ayan, kung napapansin nyo, ay silang 2. Ayan, dati ang tingin ko dyan, babae. Pero nag-matured siya. Mukhang lalaki na siya, idol. Kita nyo naman yung buntot. Oh. Makikita nyo yung buntot. Ayun, no? Letter B na ngayon yung buntot. Ang gulo nito yun. Ayan. Letter B na ngayon yung buntot niya. Ayan. Tapos itong ating split-ino. Ayan, oh. Babae rin. So ngayon gagawin natin yan, idol. Bibiyakin natin ngayon yan. Meron tayong 2 babae ron. Ayun, oh. Ayun, 2 babae. Isang blue opaline, tsaka isang opaline split-ino. Bali pag hahanapan natin sila kung ano yung magandang parisan. Pero tingin ko yung kulay, yung ano na yan, yung green opaline natin yan. Split-ino. Partner natin dun sa ano rin, yellow balls, split-ino rin. Tapos tong blue, partner natin dun sa isang partner. Doon na ipapartner natin yung blue. Ngayon, yung blue doon natin ipapartner. Yung isa naman, yung split-ino, dito natin ipapartner. Yan, dyan. So, mamaya natin yung gawin. Ituloy muna natin yung ating topic. So, yung back to topic tayo mga idol. Meron tayong inakay dito na, ayun o, mga inakay natin doon, mukhang nagkakagusto na yung ano, mukhang kailangan silang ihiwalay yan. Hindi ko napansin paanong ginawa, pero parang iniibabawan niya na yung isang ano natin. Ayan o, pakita ko sa inyo mga idol.
Ayun, nagkakaroon na sila ng mga partner sa isa't isa. Ayun, nakikita nyo. Yung ano natin doon, Parblo saka ayun o, idol o. Nagkakaroon na sila ng mga partner sa isa't isa. Ayun o. Kung napapansin nyo. Ayun. Diba? Ito pa, ayan o, ayan o. Tapos yung dalawa sa baba, yung Parblo saka ano natin, albino. Mukhang nagpa-partner rin sila. So yung mga yan guys, mga idol, kung nakikita nyo yung buntot ng isa guys, ayun o, babae yan yung ano, blue. Pero hindi natin sila pwedeng pag-partnerin eh. Dahil yung isa non-airing, tsaka Ewing. Hindi pwede, bawal pag-partnerin yan. Kasi, magiging abno yung anak nila. Ayun yung dalawang blue opaline, tsaka bio opaline. Yun, pwede natin sila pag-partnerin. Yan, pwede sila. Tsaka yung albino natin sa baba, at Parblo. Yan, pwede natin pag-partnerin. So, napaliwanag natin kung bakit talagang mag-ingat sa pagsilip sa ating mga may inakay. Kasi, mga idol, ayan, kitang-kita nyo naman. Ito yung, bali tinuka yung ulo. Bali, anak ng ano to, anak ng back-to-back disino natin. Ang ano niya, ang egg niya, 4. 2 lang talagang binuhay. Yung isang itlog. Titingnan pa natin kung anong gagawin niya ron. Kasi sa tingin ko, makakasurvive pa yung isang egg eh. Ito yung dahilan guys, kaya yung update natin na nakaraan, di ba sinabi ko sa inyo tagang, hindi naman sa bawal. Kaya lang mayroong siyang, may pagkakataon na dapat talaga, alamin mo muna kung paano paraan para, paano sila silipin. Hindi naman sinasabing masama silipin, kaya lang maraming paraan tayo na, na kung paano pagsilip. Kailangan yan. Abangan nyo na bumaba yung mga inahin, yung mga nanay at magulang. Pag bumaba, oras na pakain niya, bababa yan yun. Saglit lang, bilisan nyo lang kilos nyo sa kanyang silipin, kagaya ng ginawa ko rito. Kaya ito tinuka, kaya siya pinatay. Gawa nung kasi silip natin ito nakaraan. Bali, nakatatlong silip tayo rito. Yun ay ang sinasabi ko siya, talagang delikado. Baka madisgrasya. Kaya nga lang, siyempre, ipiniliwanag ko sa inyo na talagang bakit ba bawal sila silipin. Hindi naman sa bawal. Kailangan may alam nyo kung paanong paraan para silipin sila. So, ayan guys, isa yan sa ating na-disgrasya. Anak to ng back-to-back disino. Sayang oh. Ano pa naman to mga idol? Sa tingin ko, ano to eh, malamang sa malamang albino to. Kasi kadalasan ng back-to-back disino, ang kanilang anak, back-to-back disino, albino. Purong albino at saka disino. So ayan oh. Ayan. Yan yun makikita guys kung na bakit ganon. Yan ang nangyayari pag lagi nyo sinisilip yung inyong mga inakay. Yan yung dahilan. At sa pangalawa, yung ating tawag dito, yung ating personata, yung sinabi ko sa inyo kanina, yung yung ano niya, yung dalawa, ay yung mga egg niya, nandito sa bungad, inilipat sa dulo. Dahil din dun sa kasisilip natin. So ngayon, hindi na natin muna sila sisilipin. Abayaan na natin sila mapisa. Baka, ito nga, napisa nga. Ang naging problema, tinukuan naman siya rito. Ayun, tinukuan ng ina. Kadalasan gumagawa nito yung ina eh. Ina ang bumabanat. Bali, ang napapatay niya ng kanyang inakay, nakaraan, 2. Kasi nung una kong pinag-partner sila, bali nang itlog sila. Yung una, binasag. 2. Tapos yung pangalawang itlog uli, isa lang ang binuhay. Ayun, si albino. Ayun o. Yan si albino.
Yan ang ano nila, yan ang anak. Yan. Tapos, nagkaroon ng anak na naman. Ang problema, yung nakaraan, dahil sa kasilip, pinatay na naman. Tapos, ito, bali pang 4 na clutch na nila. 4 na egg. 2 lang, 3 binuhay, isa pinatay. Pero under observation pa yung isang itlog. Kaya, doon ko nasasabi sa inyo talagang kailangan, pagka sumilip kayo sa inyong mga may inakay, sa inyong mga inahin, na lalong-lalo na dyan sa back-to-back Desino, sa mga Lutino, saka Personata, yan, masisilan yung mga yan. Hindi kagaya ng mga green opaline, saka back-to-back blue opaline. Hindi naman sila masisilan. Talagang kung ilang itlog ang kanilang inanak, inilabas, bubuhayin talaga lahat. Kaya, doon tayo makakakuha ngayon ng paliwanag. Gaya nung back-to-back blue pala natin doon. Ganun pa naman. Ito, ginagawa ko rito. Nag-uukay ako ng lupa. Nililibing ko sila. Para maayos naman yung kanilang hindi na maulit yung ganitong sistema. At sa sunod na plat sila, hindi na natin sila sisilipin. Ilalagay na lang natin sa lugar kung paano silipin yung mga ating mga may inakay. So mag-ingat tayo. Kailangan mag-ingat. Kagaya ng sinasabi ni Papa Obas TV na kailangan pag sisilipin mo sila, antayin mo silang buwaba. Pag kinakatok mo kasi, pwede rin kinakatok. Karamihan kumakatok eh. Pero ako hindi ko na ginagawa kasi parang paraan din yun, parang nabubulabog din sila eh. Baka mamaya lumilimlim din sa itlog. Tapos kinatok mo, siyempre magugulat, lalabas. Kaya sa tingin ko parang bawal din, parang hindi maganda rin katokin yung kanilang mga pugad. Ang pinakamagandang paraan na pagsilip, kailangan ganito yung ginagawa ko. Oras ng pagkain nila. Pagka once na binigyan mo sila ng pagkain, may bababa yan. Abangan nyo, pag bababa, lalo na pag ang aakto palang bababa ng ganon, nilipad palang pababa, sabayin nyo na kagad ng bukas ng pugad. Para magkaroon kayo ng pagkakataon, masilip nyo yung ating inyong mga inakay. Inyong mga alagang African bird. Lalo na pag masisilan yung mga African bird, kailangan gano'n ang gawin nyo na sa pagsisilip. Huwag nyo pong kakatokin kasi hindi niya sinasabi kasi pag kinatok mo, malay mo nakalimlim siya, kinatok mo, bubulabog, hindi na niya babalikan. Andun yung minsan tatabunan, minsan inilalayo. Kaya mahirap din talaga. Kailangan sumunod kayo dun sa magandang paraan kung paano silipin yung may mga itlog na mga idol. So ganyan. Sana may natutunan kayo sa ating paraan kung paano similip, paano alagaan yung ating mga African bird, paano sila umamo, kagaya nito ni kagaya nito idol yan. So kailangan talaga awag dito, kakain lang nito mga idol. Yan. Kailangan maging maamo kayo sa ating mga alaga para naman maging mabait sila. Kasi pagka ang mga ibon mga idol, yung bang ginugulat nyo, malik siya mga kilos nyo, nabubulabog sila. Kailangan dahan-dahan din kasi ayaw nila nung nagugulat sila. Ayan. May mga dati kong rito, mga dati may ilap yan. Pero ngayon nakikita ko, nahahawakan ko, hindi na ako tinutukay. Dati talagang kung tukayin ako, ganun na lang. Saka hindi ko nahahawakan. Ngayon, awa ng Diyos, pag nakita ako, parting na ako,
maglalabasan na yan, alam nila papakainin ko sila. Matandaan din yung mga ano eh, alam nyo, mga ibon, may mga instinct niya, matandaan yan. Pag yan lagi yung binubulabog, nagkakaroon sila ng problema sa kanilang pag-iisip. So kailangan huwag niyong gugutumin, lagi niyo silang bibigyan ng tubig, at higit sa lahat, yung pagkain nasa tama, hindi sa kulang, hindi sa sobra. So kung ginagawa ko mga idol, isang taka lang ako, maghapon na nila, isang araw na nila pagkain. Minsan nga sobra pa eh. Pagka naman kasi sobrang nilagay mong pagkain, paglalaroan nila yan, minsan tinatapon kasi nakita nila nakakain na sila, bakit mayroon pa silang pagkain. Kaya nga sabi sa inyo eh, ang mga ibon, mga idol, matandaan yan. Pag alam nilang sobra pagkain, minsan tatapon yan. Paglalaroan, minsan nakikita nyo mayroong iiputan kasi busog na sila eh. Hindi kagaya nung ano na katamtama lang ang bigay ng pagkain. Tas alaga sila sa malunggay, alaga sila sa kutkutin. Yun, tawag dito, nagiging maamo sila mga idol. Nagiging maamo sila, tapos lagi nyo silang pagayat, lagi nyo silang ginaganyan. Parang yung aso rin, pag ang aso lagi nyo ginaganyan, nagiging maamo, di ba? Minsan naharikan pa kayo kung saan. Ito ganun din si, ganun din to si Kakatil. Pagka, pag lagi mo silang hinihimas, minsan nga, halikan ka pa. Yan. Mataba na siya doon kasi nung bago lang sa akin ito, payat eh, ngayon, ang taba na. Yun nga lang talaga yung kanyang kulay, dumihin kasi nga, ano siya, yung tawag dito, hampid. Kanina, sinubukan kumain doon sa kainan niya, kunti lang kinain eh. Hindi ko tinuloy, baka mamaya mga yayat. Kaya ang ginawa ko, binalik ko ulit sa hampid. So hanggang dito lang mga idol. Sana po may natutunan kayo kay Papa Obas TV. Mag-comment po kayo sa baba kung anong gusto niyo sabihin at handa naman tayong sagutin yung mga komento. Mga komento nyo, handa natin sagutin. Good vibes lang tayo mga idol, wala tayong rito. Binibigyan ko lang kayo ng pagkakataon. Malay nyo may matutunan kayo sa mga sinasabi ko. Kasi ako, sa experience ko mga idol, talagang magdadalawang taon pa lang tayong nag-aalaga ng African bird. Nakikita ko na kung ano yung tama at mali. Sabi nila, hindi man daw problema yung laging silipin. Kasi paano mo malalaman kung baka may patay na. Alam niyo mga idol, kaya pinapatay ang mga inakay. Dalawang dahilan. Una, bulabog. Pangalawa, stress. Silip ka ng silip. Wala sa lugar ang pagsisilip mo. Hindi mo ginagawa yung sinasabi ko. Na pagsilip, kailangan antayin mo makababa sila. Pag yung oras at pagkain, bababa yan. Saka mo silipin yung mga alaga mong African bird. Para hindi sila bulabog. At wag niyong kinakatok yung mga kanilang pugad. Kasi nga, katulad yung sinasabi sa inyo na baka may nakalimlim, kinatok mo, magugulat sila. Lalabas sila sa na. Hindi nila nababalikan yung kanilang mga itlog. So, mag-ingat mga idol, ingat. Talagang ganun. Salamat, maraming salamat sa panood kay Papa Obas TV. Si Whitey, naantok na. So, hanggang dito na mga idol. Mag-ingat po lahat. Hanggang sa muli. At para doon sa ating mga subscriber, saka yung mga hindi pa na-subscribe kay Papa Obas TV, baka naman po pwede makahingi sa inyo ng isang lang dyan, share. Kaya pa-subscribe na rin para dumami ang ating mga followers. So maraming salamat po. Hanggang dito lang. Mag-ingat po lahat. God bless po. Mag-ingat po lahat. Thank you sa panonood. Thank you. Patay mo na. Salamat, Papa Obas! Okay, thank you. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the